napag-usapan natin ang patungkol sa reaction ng bawat mga tao sa naging laban nitong si Diablo. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Unlike Rimuru, hindi kaya basta-basta nitong sila Benimaru at Ramirez na mag-create ng isang miracle. Kaya ang pag-asa ngayon nitong si Benimaru ang pagkapanalo nitong si Diablo. But then, biglang nilait nitong si Zilenius ang master ng lahat ng nandito. Sabi ni Zilenius, isang small being lang daw itong si Diablo na ang kaya lang daw gawin para makasurvive ang gumawa ng mga tricks. Katulad daw ito ng master niya na isang lowly slime lamang. Ang boses na ito nitong si Zilenius narinig sa buong control room. Natulala ang lahat ng mga nakarinig dito kasi alam na nila na bawal na sabihin ang insulto na yon. Biglang inislam nitong si Benimaru ang kanyang kamay sa may lamesa at nawasak itong lamesa nang dahil dito. Napasabi itong si Ramirez na excuse daw, napakamahal daw nung lamesa na yon. Tapos nagulat itong si Ramirez kasi itong control room na ito napuno ng murderous intent. Hindi lang basta galing kay Benimaru, kung hindi galing sa lahat ng mga nandito. Pero hindi lang itong mga nandito sa control room ang napuno ng galit dahil biglang nag-awaken ang isang warrior, puno ng anger at lahat ng cells sa kanyang body talagang nagre-rage dahil sa may statement nitong invader na ito. Ito ang naging dahilan kung bakit nakabalik itong si Zijon coming from the brink of death dahil sa may unnecessary statement nitong si Zilenius nabago tuloy ang course of destiny. Itong si Zijon nga kanina pinapagaling nitong sila Pico at Gracia. Kaya pagising niya, itong sila Dino ang kanyang kauna-unahang nakita. Sabi nitong si Zijon, mukhang inalagaan daw pala siya nitong sila Dino. In good hands daw siya. Tapos tumayo itong si Zijon nonchalantly. Sinubukan naman siyang pigilan nitong sila Pico at Gracia. Sabi ni Pico, wag daw gumawa ng kahit na anong rush itong si Zijon. At sabi naman ni Gracia, oo nga daw, kasi hindi pa daw ito completely na nakaka-recover. Pero determined itong si Zijon. Tumingin siya ng masama kay Insect Lord Zilenius na nagsalita itong si Dino. Sabi niya, maging si Diablo daw ay nahihirapan na labanan itong invader na ito. Kaya magiging mahirap rin daw ito para kay Zijon. Pero ngumiti lang lightly itong si Zijon sa kanya. At sabi ni Zijon, sila Dino na daw ang bahala kay Apito. Pero nagtanong dito itong si Dino na kaya daw ba nitong si Zijon na manalo. Sumagot naman itong si Zijon sa kanya na of course daw. Dahil sa unwavering answer na ito nitong si Zijon napatawa lang itong si Dino. Kasi sa tingin nga ni Dino kanina sobrang hirap nitong maipanalo at close to impossible halos. Pero napaka-confident pa daw na ini-announce itong si Zijon na mananalo daw siya na para bang common sense na lang daw yon. Dahil dito casually na iniabot nitong si Dino kay Zijon ang kanyang great sword. Ito ang favorite na mythical sword nitong si Dino, ang kanyang mythical sword na Hyuga. Sabi ni Dino, kay Zijon na lang daw itong sword niya na ito. Pero in return, patayin daw ni Zijon itong si Zilenius para daw ligtas siya makaalis sa may labyrinth na ito. Tumango naman itong si Zijon kay Dino at sabi niya, sige daw, tatanggapin niya daw itong sword na ito nitong si Dino. Tapos kinuha ni Zijon yung sword na ito at inilagay niya ito sa kanyang likod. At dahil doon, na-reborn bigla ang Hyuga. Nag-merge ito kay Zijon. At dahil nga rin doon, nagkaroon itong si Zijon ng panibagong power. Ang power na ito tinatawag na Kuzuha. Nung nakita ito nitong si Dino, nagsalita siya na mukhang napakadali daw na tinanggap itong si Zijon ng Kuzuha bilang kanyang master. Mukhang hindi daw pala talaga para sa kanya itong sword na ito kasi hindi siya nito tinatanggap bilang master niya. Kay Zijon daw pala talaga ito. Ngayon, tumayo itong si Zijon sa may tabi nitong si Diablo at sabi ni Zijon, siya na daw ang bahala. Itong si Diablo, aatake pa lang sana kay Zilenius. Gigil na gigil rin itong si Diablo at mukhang malakas yung next na attack niya. Pero nung narinig niya ang sinabi
sinabi ni Zishon kumalma itong si Diablo na i-regain niya ang kanyang composure at ini-cancel niya ang kanyang atake. Tapos sabi nitong si Diablo alam na naman daw siguro nitong si Zishon kung ano ang dapat niyang gawin. Ininsulto daw nitong invader na itong si Rimuru-sama, kaya hindi raw nila ito pwede na hayaan na makalis dito. Sabi naman ni Zishon sa kanya promise daw siya na daw ang bahala. Hindi nangangako itong si Zishon ng mga bagay na hindi niya naman kayang gawin at kilala ni Diablo itong si Zishon. Kaya nung sinabi ni Zishon yon ngumiti itong si Diablo at tumango na lang siya in satisfaction. Kaya sabi ni Diablo fine daw, sa may sidelines na lang rin daw muna siya. Nagpasalamat naman itong si Zishon. At dito nag-switch na nga silang dalawa at dito na nagsimula ang father-son duel of the century. So baka may nakakapag-isip dito na bakit hindi na lang pinagtulungan itong si Zilenius. Surely siguradong kayang-kaya na nila ito kapag nagtulungan itong sila Zishon at Diablo. Pero siguradong masasatisfy kayo sa mga susunod natin na videos kasi makikita nyo kung bakit hindi na nila kinailangan na pagtulungan itong invader na tinatawag rin na the ultimate fighting life form. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.